Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nais na humingi ng tulong ng pinuno ng Manso Merchant na si Sang Makhan, na isang disciple ng Wudang Sect elder na si Sage Chunji, sa Wudang Sect upang magawang masupol ang grupo ng ating bida sa Five Peak Mountain. Sa isang syudad naman sa Henan Province, sa Hejia Village, ay namamangha ang kapatid na babae ng ating bida sa bandido sa kanyang nakikitang mga mamahaling mga pagkain. Sabi nito na ito ay ang mga gusto niyang kainin bago siya mamatay, ngunit ngayong araw ay ang kanyang pangarap ay natupad na. Ngunit nagtanong naman ang isa pa nilang kasama na babae na kung ayos lamang ba nakainin nila ang lahat ng mga mamahaling pagkain na ito. Sumagot naman dito ang kasama ng ating bida na wala na silang dapat pa na ipag-alala pa, dahil sa ang kasama nila ngayon ay ang pinakamalakas sa loob ng Henan Province at ito ay walang iba kung hindi si Yonjuka. Nahihiya naman ang ating bida sa sinabi ng kasama nito at sinabi na paano naman siyang magiging mas malakas kung nandito din ang kanilang pinuno. Sabi naman ng babae na kahit ang mga bata ay ito din ang iniisip, na siya ang pinakamalakas sa kanila sa Five Peak Stronghold. Sabi naman dito ni Juka na alam naman niya ang bagay na iyon ngunit ayon lamang ito sa kwento. Dagdag pa nito na ang kanyang damit ay mukhang mamahalin at tinatanong ang kasama niyang babae na kung talaga ba naayos lamang na bilhan siya ng mga ganito, dahil sa ang kanilang pinuno ay nanguha pa ng ibang mga tao na sasama sa kanila, ay sa tingin niya na dapat na mas maging matipid sila. Sinigawan naman siya ng babae at sinabi na ayos lamang ito dahil sa labis na ang mga salapi ang naipasok nito sa kanilang Five Peak Stronghold, na sinang-ayunan naman ng isa pa nilang kasama na babae, dagdag pa nito na sigurado siya na ang lahat sa stronghold ay nagpapasalamat ng dahil sa kanya. Sabi ng isa na ang dahilan kung bakit nakakaya nilang magsaya sa mga ganitong klaseng karangyan, ay dahil sa ang kanilang ikalawang kapatid ay nagbigay ng napakaraming salapi, at sinabihan siya na siguraduhing mapapasaya nila ang kanilang mga sarili. Dagdag pa nito na sinabihan siya na siguraduhin na mabibilan siya nito ng magandang kasuotan at siguraduhin na kakain ng ating bida hanggang sa pumutok ang kanyang tiyan. Di naman makapaniwala si Juka na sinabi itong lahat ng kanilang ikalawang kapatid. Sinabi naman ng babae na totoo ang kanyang mga sinabi at nais ng kanilang ikalawang kapatid na magsaya sila ng buong araw bago bumalik sa kanilang kuta. Nang napansin naman ni Juka ang isa nilang kasama, kaya naman ay sinabi nito na ngayon lamang niya nakita ang babae at tinanong ang pagkakakilanlan nito. Sabi nito na siya ay si Hasobak, at sumali siya sa grupo isang linggo na ang nakakalipas. Tinanong naman ng isang babae si Juka na kung nagagandahan ba siya dito, dahil ang buong stronghold ay nagkakagulo ng dahil sa kanya. Dagdag pa nito na sikat ang babae sa Hejia Village dahil sa kagandahan nito, na itinatanggi naman ni Hasobak. Sabi naman ng babae na huwag na itong magsinungaling pa dahil alam ng lahat dito ang kanyang pangalan, at narinig din niya ang pagsali nito sa grupo dahil sa kasikatan nito. Nagtanong naman si Juka na kung ano ang ibig nitong sabihin. Sabi ng babae na tumakas ito matapos na ang isang kilalang tulisan ay takutin siya upang magpakasal. Nang may bigla naman na nagsalita sa kanilang likudan at sinabi na sinabihan na niya ang dalaga na tawagin siya kung sakaling magkakaproblema ito. Dagdag pa niya na kung ito ba ang dahilan kung bakit hindi na niya nakikita pa ito, at kung hindi ba nito alam kung gaano siyang nag-alala sa kanyang pagkawala. Sa nangyari ay napatanong naman ng isang babae sa dalaga na kung ito na ba ang tulisan na kanilang tinutukoy, na pinagpapawisan naman niyang sinang-ayunan. Sabi naman ng tulisan dito na huwag naman siyang tinatawag ng ganon dahil sa nasasaktan siya sa tuwing ganon ang turing niya sa kanya. Nang tinawag naman siyang kalbo ng isang babae at sinabi na sa simula pa lang ay naisip na nito ang parusahan siya, kaya naman ay inutusan niya ito na umalis na lang sa kanilang tabi. Dagdag pa ng babae na ayaw nitong baliktadan ang lamesa na mayroong mga mamahaling mga pagkain, at hindi na nito pa kailangan na magbuwis ng buhay, at tingin niya na mainam ito para sa kanilang dalawa. Nagtataka naman ito sa sinasabi ng babae at napapatanong kung anong pagbubuwis ng kanyang buhay ba ang sinasabi nito sa kanya. Matapos ay hinawakan naman nito ang babae at sinabi na hindi siya makapaniwala na maririnig niya ito sa kanya. Kaya naman ay sinabi nito sa dalaga na kung hindi ba nito ikukwento sa kanyang mga kasama kung gaanong nakakatakot na tao siya sa kanila,
at inutusan na sabihan nito ang babaeng kasama niya na kapag nagalit siya dito ay sasamain na ito sa kanya. Dagdag pa nito na huwag na nitong tatangkain pa ang tumakas, dahil ang kanyang pasensya ay mayroon ding hangganan, at kung susubukan niya ang kanyang limitasyon sa ganitong sitwasyon, hindi naman na naituloy nito ang kanyang sinasabi nang biglang sumingit si Juka sa kanilang pag-uusap at sinabi na huminto na ito sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na nasa magandang pakiramdam siya ngayong araw, kaya naman ay sa kanyang pagbilang hanggang 10, ay dapat ay wala na ito sa kanyang harapan at kapag nagawa niya iyon ay papatawadan na ng ating bida ang kanyang buhay. Natawa naman ito sa sinabi ni Juka sa kanya at tinanong kung siya ba ang kinakausap nito. Nang bigla naman na nag-umpisa na magbilang si Juka at nag-umpisa ito sa 10 pababa, sa galit naman nito sa ating bida dahil sa hindi siya nito pinapansin ay sinabihan niya ito na dapat ay mag-umpisa na itong tumakbo at hindi ang pagbibilang. Sabi naman dito ng babae na sigurado siya na mamamatay na ito, sabi naman dito ng tulisan sa babae na mukhang pinapanatili pa din ito ang kanyang pag-arte, at mukhang hindi pa nito naririnig ang kilalang si Guak Yung Chul ng Hejia Village. Sumagot naman ito na hindi pa niya naririnig ang pangalan na iyon, at sinabi na mukhang siya itong hindi nakakakilala kung sino sila. Dahil dito ay nagtanong ang tulisan na kung gayon ay sino sila para umarte ng ganito. Sumagot naman ang babae at sinabi na sila ang Five Peak Stronghold, at ang taong nakaupo sa kanilang harapan, ay ang bandido na magaling sa espada. Sa pagkakarinig niyang ito ay gulat naman siya, ngunit bago pa man mapahinto ng tulisan ang ating bida ay natapos na ito sa kanyang pagbibilang at bigla nang tumayo. Matapos ay tinanong ito ni Juka na hindi pa pala ito nakakaalis, kaya naman ay bigla na lang na may kumalabog ng malakas sa isang pader, at ito ay dahil sa ginawang pagsipa ng malakas ni Juka sa maangas na tulisan. Sa lakas naman ng ginawang ito ni Juka ay kitang-kita ang bakas ng paa nito sa kanyang katawan at bigla din itong nawalan ng kanyang malay. Ngunit nang may napadaan naman sa kalayuan na isang master martial artist, ay agad naman na gumamit ito ng kanyang chi, upang hindi tamaan ng mga bagay na tumalsik mula sa ginawang atake ni Juka sa isang tulisan. Sa ginawang ito ng martial artist ay mabilis naman na napansin ito ng ating bida, nang matapos ng ilang sandali, ay nagkaroon ng kaunting katahimikan sa pagitan ng dalawa. Matapos na maalis ang saplot ng martial artist sa kanyang ulo, ay tinignan naman nito ng masama si Juka na parang may nais na mangyari. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Bago maganap ang paghaharap ng dalawa, ay nagmamadali naman na sinasabi ng pinuno ng Manso Merchant Union na kung nalaman niya ng mas maaga ang pagdating ng martial artist ay sana ay maaga siyang nag-abang upang sunduin siya, dahil ang kalsada na ito ay hindi ligtas para sa kanilang dalawa. Dagdag pa nito na nag-utos na siya sa kanyang mga tauhan upang ihanda ang kanilang karwahe, at kung makakapaghintay pa ito ng ilang sandali pa, ay magagawa niyang may hatid ito sa kanilang merchant union ng komportable. Maya-maya pa ay tinanong naman niya ang martial artist na kung bakit naman siya na mismo personal ang nagtungo dito sa kanila, nilingan lamang siya nito at hindi sinagot, at ang martial artist na ito ay ang Wudang Sect Elder, na si Sage Chunji. Matapos ay nagpatuloy naman ito sa kanyang paglalakad, kaya naman ay tinanong siya nito na kung saan naman balak ng kanyang master na magpunta. Sa isip naman ng pinuno ng merchant na hindi maganda ang sitwasyon niyang ito, at bakit naman na ito pa ang nagpunta dito para sa kanyang hiling. Dahil sa ibang kwento na kapag ang disciple ng Wudang Sect at ang Sect Elder ang nasangkot, at kapag nalaman ng mga tao na ang Wudang Sect ay kanyang ipinatawag upang linisin lamang ang mga hamak na mga bandido, ay mapapahiya ang kanyang merchant union. Nang bigla naman itong may narinig sa isang iskinita na nagtatanong na kung talaga ba na nasangkot na dito ang Wudang Sect Elder na si Sage Chunji, sabi naman ng pinagtanungan na sigurado siya na totoo ito. Dagdag pa nito na mukhang si Sang Makhan ay natakot dahil sa napabagsak lamang si Lim Meriang sa pamamagitan ng isang pag-atake, kaya naman ay nagtatanong ang isa pa na kung dahil ba doon ay kailangan ng makisali ng Elder ng Wudang Sect. Sinang-ayunan naman ito ng isa pa at sinabi na mukhang isang kahihiyan ang pinuno ng Manso Merchant Union,
dahil sa hindi nito magawa ang maasikaso ang nag-iisang batang bandido. Pinagtanggol naman siya ng isa at sinabi na kung hindi ba nakakamangha ito dahil sa nagawa ng pinuno ng Merchant Union na mapapunta ang isang elder ng Wudang sect sa Henan Province, at mukhang ang Merchant Union na ito ay malaki ang impluensya. Hindi naman ito sinang-ayunan ng isa pa dahil sa si Sang Mokhan na pinuno ng Manso Merchant Union ay isang external disciple ng Wudang sect. Sabi naman ng isa na kung ganun ang ibig nitong sabihin ay natakot lamang ito sa isang batang bandido at nagsumbong sa kanyang master, dagdag pa nito na lagi itong umaakto na parang isang siga ngunit kung titignan nila ito ngayon ay para lamang itong isang tuta sa kanyang kalagayan. Nang nagalit naman ang pinuno ng Merchant Union sa mga ito, ay sinabihan naman siya ng Kanian Master na hindi ito makapaniwala na hinahayaan lamang niya na maapektuhan ng mga usap-usapan sa pamilihan, at marami pa itong kailangan na matutunan, dahil dito ay agad naman na humingi ito ng paumanhin. Dagdag pa ng elder na kapag natapos na ang insidenteng ito ay magtutungo siya sa isang isolated training upang magawang sanayin ang kanyang katawan at isipan, na agad naman nitong sinang-ayunan. Nang bigla naman na napahinto ito dahil sa kanyang kakaibang naramdaman na paglabas ng isang malakas na chi sa di kalayuan, matapos niyang mapahinto, ay bigla naman na nawasak ang bakod ng isang kainan sa kanyang harapan na gawa lamang ng isang binata. Nang napansin naman ito ng ating bida, ay tinitigan niya ito ng masama dahil sa may nararamdaman itong malakas na kapangyarihan na nagmumula sa lalaki na nasa kanyang harapan, at tinitigan din siya ng elder ng Wudang sect ng masama. Matapos na ma-alarma ang lahat ng mga nasa paligid dahil sa malakas na pagsabog sa isang kainan gawa ng pagkawasak, ay napapatanong naman ang pinuno ng Merchant Union at kung nasa maayos ba na kalagayan ang kanyang master, dahil sa hindi nito makita gawa ng madaming tao ang nakaharang sa kanyang harapan. Ngunit bigla naman itong natigilan dahil sa kanyang nakita, sa isip nito na ang batang nasa kanyang harapan ay sigurado siya na ito ay ang batang bandido ng Five Peaks Stronghold, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit naman ito naririto. Dagdag pa nito na ang aura sa paligid nito ay parang kakaiba, ngunit ang kulay ng buhok nito ay hindi natural na nakikita. Kaya naman ay nagmamadali itong nagtungo sa kanyang master at sinasabi na ang taong kanyang tinutukoy ay ang binatang ito, ngunit pinigilan naman siya ng kanyang master na tumigil ito sa kanyang gagawing gulo. Matapos ay muli nitong ibinalik ang saklab ng kanyang ulo at muling naglakad. Matapos ay sinabi nito na naisip niya na lumanghap ng hangin sa parteng ito ngunit sa palagay niya na ang kalyeng napuntahan niya ay hindi ligtas, dagdag pa nito na dahil sa ang karwahe ay naihanda na nito ay babalik na siya. Habang papaalis naman ang elder ay sa isip ni Juka na ang matandang lalaki na nakatitig sa kanya kanina, ay nakakaramdam siya dito ng kakaibang enerhiya na bumabalot sa katawan nito. Nang bigla naman na naputol ito sa kanyang pag-iisip nang biglang sumigaw ang kasama nitong babae, napapatanong na kung papaano niyang nasira ang lahat sa lugar na ito. Dagdag pa niya na sinabihan sila ng kanilang pinuno na huwag gagawa ng kahit na anong gulo upang mapanatili nila ang kanilang magandang reputasyon, at sinabihan nito si Juka na hindi na sana siya umabot pa sa ganito dahil sa ang halaga ng pagpapagawa ng mga nasira ay napakalaki. Dumpensa naman dito ang ating bida at sinabi na ang lalaking iyon ang naunang galitin siya, at binigyan niya pa ito ng 10 segundo upang tumakbo. Sinabi naman ng babae na hahayaan na lang nila ang nangyari, ngunit sinabi nito na sana ay iniwasan niyang matamaan ang kanilang lamesa, dahil sa gutom na sila, kaya naman ay tinanong niya si Juka na kung ano na ang gagawin nila ngayon. Bukod pa doon ay halos masira na nito ang buong kainan, at kahit pa maibigay nila ang kabayaran sa pagpapaayos ay sigurado siya na hindi na nila gugustuhin pa na pagsilbihan silang muli dito. Sabi naman dito ni Juka na siya na ang bahala na lumutas sa bagay na ito para sa kanila, ngunit sinabihan naman siya nito na sinabi na sa kanya ng babae umpisa pa lang na kailangan nila na mapanatili ang kanilang magandang reputasyon. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na hindi nito inakala na mas mahina pa ang tulisan na iyon sa kanyang inaasahan, at hindi din ito inasahan na tatalsak ito ng malakas sa isang pag-atake lamang. Sabi naman ng babae na hindi naman na nakakapagtaka na kung ganito ang sasapitan ng tulisan matapos na makatanggap ito ng malakas na sipa sa ating bida,
Dagdag pa nito na hindi na niya alam pa ang kanyang gagawin, at tanging ito na lamang ang kanilang natitira na salapi, at sa tingin niya na maswerte pa din sila dahil sa mayroon pa din silang sapat para pambili ng rice soup matapos na mabayaran nila ang lahat ng para sa pagpapaayos. Ngunit sa kasamaang palad dagdag pa nito, na hindi na nila magagawang mabilhan pa ng damit si Sobak, dahil sa nasasabik pa naman ito dahil sa wakas ay makakapagdamit na din siya bilang isang bandido. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Sobak at sinabi na wala siyang sinabi na kahit na ano sa mga ito, ngunit bigla naman siyang pinigilan ng babae, at sinabi na sa susunod na lang nila ito mabibilan. Napatanong naman si Juko na kung paano naman nila magagawa iyon sa susunod, kaya naman ay sinabi nito na kung huwag na lang sila kumain sa halip ay bilhan na lang ito ng kanyang damit. Sabi naman ng babae na kahit na ganun ang kanilang gawin ay hindi pa din magiging sapat ito, dagdag pa niya na kung talagang nagsisisi ito sa kanyang nagawa ay makinig na lang ito sa kanyang nais na mangyari. Masaya namang sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na sabihin lamang nito ang nais niya at sisiguraduhin niyang gagawin niya ito. Dahil dito ay napangiti naman ang babae, kaya naman ay sinabi nito na nais niyang turuan ng ating bida ang dalawa ng kanyang martial arts. Sa kabilang banda naman habang papaalis ang pinuno ng Manso Merchant ay sinasabi nito sa kanyang master na ang batang iyon ay ang bandido na kanyang tinutukoy, na sinang-ayunan naman ito ng kanyang master, kaya naman ay napatanong ang pinuno na kung ganun ay bakit hindi nito pinaslang ang batang iyon kanina. Dahil kapag nawala na ito ay mas madali na lang na malinis nila ang 5-pick stronghold. Tinanong naman siya ng master na kung ayon ba sa usap-usapan ay ito ay ang disciple ng Heaven-Destroying Demon Lord, na sinang-ayunan naman nito. Dagdag pa niya na ang rason kung bakit mabilis na kinilala ang kanilang 5-pick stronghold ng Green Forest ay dahil sa taglay na pambihirang lakas ng isang iyon kahit na sa napakabatang edad nito. Hindi naman sinang-ayunan ito ng master, dahil kung ang Heaven-Destroying Demon Lord ay may ganitong natatanging disciple, ay matagal na sanang kumalat ang balita patungkol sa kanya, at dahil sa mahilig itong magpasikat sa lahat ay walang dahilan upang itago ang ganitong kapambihirang disciple. Nang bigla naman itong napangiti, sabi nito na ngayon ay nag-uumpisa na siyang mapaisip na isang magandang ideya ang pagpunta niya sa lugar na ito, dahil sa hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang martial arts genius sa ganitong klaseng lugar. Nang tinignan naman nito ang isang fortune-telling stick, ay napasabi siya na ang isang ito ay talagang napakapalad. Makalipas ang 3 araw sa Habwang Province, sa Wudang Mountain, sa tahanan ng Wudang Sect Elder, ay may taong bumisita sa kanya. Nang makapasok ay sinabi nito na ang tanawin dito ay talagang napakaganda kahit pa ilang beses na niyang nakita ito, at kahit sa loob ng Wudang Mountain, ay iilan lamang ang mga ganitong tanawin. Dagdag pa ng Wudang Sect Leader na si Sage Taeho na nagdala siya ng mahalagang Longjing tea na mula sa Westlake bilang regalo sa kanya, nagpunta siya dito dahil sa naalala niya na mahilig ito sa tsaa. Sabi naman dito ni Sect Elder Sage Chunji na ang Longjing tea ay isang mahalagang tsaa na mahirap na makuha. Sabi pa nito na dahil sa nagdala ito ng mahalagang tsaa sa kanyang lugar, ay ibig sabihin lamang nito na may mahalaga itong sasabihin sa kanya. Natawa naman ito sa sinabi sa kanya ni Sage Chunji dahil sa mukhang halata daw ang kanyang ginagawa. Matapos ang ilang mga pag-uusap at kamastahan, ay inihain na ang tsaa sa kanilang dalawa. Sabi ng Wudang Sect Leader na ang mga Merchant Union ay may malaking sakit ng ulo ngayon. Ito ay dahil sa may napakaraming nagkukuta na mga bandido sa lugar na kung tawagin na ang 5-pick stronghold. At ang mga nakaraang pagkilos ng Green Forest ay hindi din basta-basta. Sabi naman dito ni Sage Chunji na kung ang Green Forest ay sangkot dito, ay hindi ba ito masiyadong magsasanhi ng gulo? Sumagot naman ang Wudang Sect Leader na ito ang kaso ngayon dahil sa wala silang kahit na anong maaring gawing katwiran. Ngunit ang pinuno ng Merchant Union sa lugar na isa sa kanyang external disciple, na nagbigay din ng mahalagang tsaa sa kanya, ay kung nagpadala ito ng kanyang disciple para protektahan ang katahimikan ng Henan Province at upang bantayan ang kanyang disciple ay hindi ba sapat na itong katwiran. Nagtanong naman si Sage Chunji sa Wudang Sect Leader na kung nais ba nitong sabihin na kailangan nilang subaybayan ang Green Forest, na sinang-ayunan naman nito,
at tinanong si Sage Chunji na kung naaalala pa ba nito kung paanong naging malaking banta ang lunar ferry ng demonic cult sa nakaraan. Dagdag pa nito na matapos ng insidenteng iyon ay nakaramdam siya na kailangan na ng Orthodox Sect Alliance na maging malakas. Ang lunar ferry na sinubukang gamitin ang nakakatakot nitong martial arts upang makuha hindi lamang ang Murem, ngunit maging ang buong Central Plain. Bagamat ang Sword Emperor at ang Moonsplitting Swordsman ay nagawang protektahan ang Murem sa muntik ng pagkawasak, ay hindi na nila maari pang asahan ang mga lakas ng mga ito ngayon. Dagdag pa niya na kung sinong makakapagsabi na hindi na muli pang mararanasan ng Murem ang kaparehas na banta, hindi ito mapalagay dahil sa hindi nito alam kung hanggang saan magtatagal ang kapayapaan na ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.